Hi! Good afternoon to everyone. Eto na naman tayo. Ayun na nga. Magpapalive na naman tayo para sa 55th live edition on Facebook. O, diba? Kumusta naman ang mga hasang ninyo? Mapula pa ba? Or maputla na? Ay, hindi pala to 55th. 55th. Bakit? Dapat, di ba 56 na to? Mali naman yung title. Kaloka. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Kumusta naman ang mga hasang ninyo? Mapula pa ba? Shout out sa ating lahat and shout out sa 1 million viewer. O, diba? Winner lang. Eto na nga, hapon pa ako. Ay, winner. Hi, Prince Andrew. Good afternoon. Shout out sa iyo. Ayan. Ayan. Masyado bang late ang ang pa-live ko? Dapat 12 ng hapon, 'di ba? Ayun. Kasi nga naman, nag-extend ako ng oras. Dapat hanggang 12 lang ako uuwi na ako. Tapos, hindi ako nakauwi kasi nga, may sport fest kami. So, I just have to, to watch. Kasi finals, last play na ng mga, taga-production namin. Kaya, manonood na lang ako. Kasi, next time, wala na yan. Tapos na yan. So, hindi ako makakapanood. And then, ayun. Ayun, shout out to everyone. Welcome to my 55th live edition on Facebook. Hello naman, katawas, ka-friendship, ka-pamilya, ka-A to Z, ka-Studio 23, ka-SMNI Network, ka-RPN 9. Hey, let's welcome Miss Madam Romina Botor. Madam, kumusta naman ang patinda mo dyan? Winner na ba? Mayaman? Ay, di ba? Alam nyo guys, ito, sobrang winner neto ni Ma'am Romina Botor, 'di ba? Winner 'yan sa negosyo. Ang swerte-swerte niyan kasi ang unlad-unlad ng sari-sari store niya, 'di ba? Small a piece of trivia lang for Miss Romina Botor, yung ating friendship. Nag-start lang siya yan sa pa-candy-candy na tinda doon sa bahay nila. Pagkatapos, hello! Hello, Mama Norma. Hello to my favorite auntie. Favorite auntie, sabing gano'n. Tapos may magagalit. Sabi, may favoritism, sabing gano'n. Ayun na nga. Ang fresh ba? Totoo ba? Kumusta naman ako? Ako si Kagawad ngayon. Hindi. Ako pala ang inyong barangay tanod. Sabi. Fresh na fresh. Kasi kakakain ko lang ng tender, juicy hotdog. Diba? Try nyo kumain ng tender, juicy hotdog, nakaka-fresh. Sabing ganon. Hello! Shout out to everyone. Masyado mo naman akong binibuild up niyan. Di ba, friendship? Ako magbi-build up sa'yo ang iyong barangay tanod. I am your very own barangay tanod, Sanderford. O, di ba, winner? Ayun na nga, lumabas sa tawas. O yun, balik tayo dun sa hello sa mga taga Mindoro. Hello, Mama Norma, at sa kay Papay, at saka kay sabi nga, nakalimutan. yung anak mong lalaki, Kineme, yon. Ayun na nga, di ba, Miss Romina Botor, balikan natin si Miss Romina Botor. Nag-start lang siya sa tinda-tinda ng candy-candy doon sa labas ng bahay nila. Tapos, can you imagine, sino mag-aakala na ngayon mayaman na siya, ang dami niya ng paupahan dahil ang iyong negosyo niya, ng tindahan niya, naging malaking sari-sari store. Diba? May mga tao talagang sinuswerte pagdating sa negosyo. Kasi, lang naman, siguro nagkataon, ayoko maniwala sa swerte, no? Pero kasi, kapag, parang, pag may puhunan ka, makakapagnegosyo ka na. Gamitin mo lang sa tama ang pera at yung oras mo, time management na sinasabi, ayan, mag-grow ang iyong business. So, katulad ni Miss Romina Botor, sabi kasi nila, pag may mga green hand or mga swerte yung kamay, ganyan nga, pag pinanganak ka sa ganitong taon, sa ganitong buwan, buenas ka daw sa negosyo. Hindi totoo yan. Nagkataon lang siguro yon. Kasi yung iba naniniwala sa ganun. Hindi ako naniniwala. Nagkataon lang na siguro yung tinatawag na destiny. Lahat ng bagay may destiny. So parang destiny niya magnegosyo ng sari-sari store. Kaya doon siya yumaman.
O, diba? Para si Manny Pacquiao. Destiny niya magboksingero, kaya doon siya yumaman sa pagboboxing niya. Kaya, diba? Ganun lang yon. Hello, shoutout sa 300,000 viewers. Ayun, shoutout kay Edward Joseph Kayog. Hello, pinsan. Shoutout sa iyo. Hello sa mga taga Mindoro, province of the Philippines. Ayan, shoutout po, Katawas. Ay, hello! Hello, Friendship Week. Hello, Ma'am Queenie Hidalgo Reynante. Shoutout sa ating mga Katawas na viewers dyan. Saan man kayo, sulok ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello, Universe. Hello, World. Hello, Philippines. From Metro Manila to, ay hindi, ano ba yun? Mula Apari hanggang Hulo. Isanderford na yun. O, diba, winner lang. Nakalimutan mo na ang pangalan ng binata. Yes, oo nga, Mama Norma, nakalimutan ko na kasi hindi naman lagi nagpapakita sa akin sa sa FB. Sabing gano'n. Si Edward. Thank you. Yes, o diba? Ma'am Queenie, nakita mo na ba yung yung niremix ko yung reels mo, yung kumakanta ka ng hindi. Di ba? Ni-remix ko. Ay, hindi ko naman kabisado yun. May masabi lang. May ma-reels lang. O, di ba? Winner lang. Basta, yun na yun. Importante, my entry. Kasi, di ba? Ang hirap kaya. Wala na akong eco-content. Wala na akong ma-send na mga videos. So, ang ginawa, guys, ito kapag nahihirapan kayo maghanap ng video na i-apply ninyo, na i-upload ninyo, kasi 5 piraso yan kada araw ang requirements ni FB. Ay, nako, ang pinakamadali, mag-reels kayo. Maghanap kayo ng mga gusto nyong i-reels. Napakarami dyan. Mag-reels kayo na mag-reels, i-remix ninyo para mabilis lang. O, upload na kayo 5 sa isang araw. O, diba, winner na yon? Yes, Mama Norma, thank you din sa pagnood. Kasi busy sa work. Sabi nga nila, ang kasabihan, no time for love because busy sa work. Diba? Sabing ganon. Walang panahon sa pag-ibig dahil inuuna ang trabaho. Diba, winner? Tama naman. Unahin ang pambili ng bigas, pansaing sa kaldero bago magmahal. Diba? Kasi paano ka magmamahal kung wala naman ipapakain sa mamahalin mo? Diba, winner lang. Kaya, kasi busy sa school sa Edward. Busy pala sa work. Ay, busy pala sa school, hindi sa work. Diba, winner lang. Hello, shout out sa 400,000 viewers. So guys, kumusta naman ang mga hasang ninyo? Mapula pa ba? Eto, alas 3 na. 30 minutes lang ako magla-live kasi manonood pa ako ng Sport Fest namin kasi hinahanap ako doon. Anyways, ayun na nga, lumabas sa Tawas. Shout out sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mag-ingat kayo dyan dahil baka nalipasan kayo ng gutom, pag masakit ang tiyan, nakakaramdam na masakit ang ulo. Don't forget to take medicine, which is by Jessic. Walang hapdi sa tiyan. Ingat. Ayun na nga, lumabas sa Tawas. Ayan, ang title natin ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Diba? Na ano ba kayo? Nagulat ba kayo? Ang madlang mundo, ang madlang people, ang buong universe at ang buong Philippines. Diba? Naghiwalay na sila. Dahil tayo ay mga marites, pag-usapan natin yung paghihiwalay ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Bakit nga ba sila naghiwalay? Diba? Dahil sa third party. Third party? Sino third party nila? Si Andrea Brillantes. Ayan, shout out sa mga third party na dyan. Kahit na sino. Mag-ingat kayo yung mga jowa ninyo, ingatan ninyo. Kasi ingatan ninyo ang mga jowa ninyo kasi baka may mga third party yan, 'di ba? Baka inahas na yan, inagaw na yan ng mga kaibigan ninyo. At then shout out sa mga ahas, sa mga python, sa mga ulupong. 'Di ba? Shout out sa mga nangaagaw ng mga jowa, 'di ba? Shout out Miss Jocelyn Mangab Mendez. Ayun. Guys, kung gusto nyo bumili ng condominium, pumunta lang kayo sa page ni Miss Jocelyn Mangab Mendez. Kahit anong gusto nyong condominium, meron siya niyan. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Gusto mo yon? Mamili ka lang. Yung pinakamura hanggang sa pinakamahal at pinaka hindi sikat at hanggang pinakasikat na condominium. Diba? Name it.
She had it. She had it ba? O she has it? She has it kasi third, Diyos ko, kailangan talaga. Di ba? Kailangan talaga i-rephrase yung grammar. Kailangan i-correct yung grammar, eme. So, ayun na nga. Ayan. Bakit ba naghiwalay sila? Sabihin nyo nga sa akin kung anong Yes, katawas, Miss Jocelyn Mangamindez. Ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit sila naghiwalay si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla? Si Daniel Padilla ay nagtatrabaho sa Star Magic ng ABS-CBN, dating ABS-CBN dahil nalugi na siya. O, diba? Tapos si Catherine Bernardo ay taga ABS-CBN dan Star Magic. Kasama siya sa Class A. A+ na sinasawag. Pag sinabing A+ or Class A, ibig sabihin, sila yung mga matataas ang bayad sa kanila. At pag sinabing Class A, sila yung mga nangungunang mga artista na laging binibigyan ng project. At pag sinabing Class A, sila yung mga magagaling umarte sa kanilang bakuran ng ABS, dating ABS-CBN. O, diba, winner? Your Frederick Real Estate Agent Assure Service. Ayan, si Miss Jocelyn Mangamindez. Siya yung nagtitinda. Sabi niya, the friendliest. The friendliest agent ng mga condominium. Diba, winner? Hello! Shoutout Miss Arlene Muscat Perante ng bansang Malta. Diba? Sana makarating din ako ng Malta para doon ako titira. Ayoko na sa Pilipinas kasi sa Pilipinas magulo, mabaho, masikip. Diba? Pero malaya ka dito kapag nandito ka sa Pilipinas, kaya inaabuso nila kasi malaya ang batas dito, hindi masyado mahigpit. Diba, winner? Kaya kung gusto mo sa Pilipinas, dito ka tumira. Kung gusto mo sa mahigpit, doon ka tumira sa ibang bansa. Diba? Winner lang. May mga choices naman tayo. Diba? Ayun na nga, lumabas sa tawas. Dahil naghiwalayan sila dahil kay Andrea Bereliantes, diba? Ito naman, din to Imotera din to si Andrea Bereliantes. Sabi niya doon sa interview ni Boy Abunda. Sabi niya, alam nyo, pinagdasal ko talaga na magkaroon ako ng isang Daniel Padilla kasi dream ko talaga yun na magka-boyfriend. Ano daw? Yung totoo, Andrea Bereliantes, totoo ba na pinagdasal mo? Or baka naman inahas mo. Diba? Ganyan naman yung mga ahas diba? Pag-bet nila, yung mga jowa nung iba, nung mga kaibigan nila, lalo na yung mga kaibigan nila, ayan, inaahas nila. Diba? Kaya sasabihin niya lang sa viewer, palibasa may camera, sasabihin niya, pinagdasal ko na, wag nga ako. Tumigil ka. Tumigil ka, Andrea Brillantes, pinagsasabi mong, pinagdasal. Hindi totoo yan. Dahil siguro nga, dahil gusto mo matagal na si Daniel Padilla, ayan, inahas mo kay Catherine Bernardo. Anyways, pamangkin, pa-shoutout naman kay Rosel, kay Donna, at kay Sandra. Nagluluto kami ng kakanin na malagkit. Hello! Shoutout sa'yo! Shoutout sa'yo, Rosel, Miss Rosel, Miss Donna, at Miss Sandra na nagluluto ng kakanin. Shoutout sa inyo dyan sa Mindoro Province of the Philippines. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Hello, MD Robbie. MW is watching. Hello, MD. MD Robbie. Robbie. How do I pronounce your name? Is it Robbie? Robbie. Alright. Hello, MD. Thank you for dropping by and thank you for listening. Sabi nga, the radio. Hello, MD Robbie. Thank you for watching right now and thank you for dropping by and thank you for being such a good friend of mine. Such a good friend of mine. And then, shout out to your fellow countrymen in your country. Diba? I'm just wondering, some of my international friends who are watching every time I had a live, their name is always started or starting at letter M and D. What do you mean by MD, Sir Robin? Why is it, tawag dito sa English is prefix. Prefix means
the first letter first before your name or after, before the name. Sabi ganun. Maka-English lang. Sabi, winner. Wala, hirapan ako, eme. Somebody who can translate what I have trying to say is, kindly translate it so that Mr. MD Rabi can understand what I'm talking. Sabi ganun. Eme, baka mag-English lang. Anaconda pala si girl. Yesterday, today, and tomorrow. Alam nyo ba? Diba? Siyempre may camera. Siyempre may camera at saka medyo may pangalan siya sa industriya. Kaya sasabihin niya lang, pinagdasal ko talaga si Keneme para maging, tumigil ka. Usually sa mga third party, hindi yan pinapagdasal. Kumbaga sa Miss Universe ni Michelle Marquez D, she was robbed the title or the opportunity of her just to be part of Magic 5 in Miss Universe 2023. Same thing with Andrea Brillante. Sasabihin niya, she robbed also the heart or Mr. Daniel Padilla. Diba, winner, wag kang Andrea Brillante, ang M&M ka. Ito naman kasi si Catherine Bernardo. Ito, diba? Girl, kasi masyado dalawa kasi ang uri ng tao sa mundong ibabaw. Ang tawag doon, isang liberated at saka isang conservative. Ito si Andrea Brillante, liberated to. Kaya, syempre yung mga boys, madalas yan sila, nabibihag sila ng mga liberated na tao kasi ayan, pakikitaan lang yan ng konting skin, pakikitaan lang yan ng konting legs, pakikitaan lang yan ng malaking 'di ba? Malaking boobs. Ayan na, makukuha na yung mga lalaki, yung mga boys. Ganyan talaga mga boys, 'di ba? Mabilisan makuha ng mga liberated. Tapos, ang swerte na lang ng mga lalaki kung sila ay magi-stick to one doon sa mga conservative. Sino ba yung mga conservative? Sila yung mga balot na balot ang katawan, yung mga damit nila, balot sila. Akala mo mga madre. Tapos pag nagpapasalita, akala mo pag nagsasalita, akala mo yung mga Japanese na kaganito, pag conservative. Pagtatawa, ganyan, ganyan. May paganyan may paganyan sila pagtatawa, nakaganyan na. Nakaganyan lang, nakangiti-ngiti. Pero pag liberated, Diyos ka Lord, kita na ang ngala-ngala. Kaya, ay nako, huwag kayo magtayka sa mga jowa ninyo kung nakuha na sila ng mga liberated na mga tao. Kasi nga naman, girl, huwag ka ba masyadong pahinhin, pa-conservative. Kaya tuloy na aago yung mga jowa ninyo eh. But anyways, yan yung dalawang side, isang liberated at isang conservative, but still, at the end of the day, sabi nga nila, kung saan mapupunta ang puso ng isang lalaki o ng isang babae, edi ang swerte mo. Kapag pinili kang conservative, go. Kapag pinili kang liberated, go. O diba, ganun lang yun. At eto pa ha, hoy, grabe siya. Diba? Hoy, ano lang yon? M&M lang, marites tayo ngayon, kaya ganon. Ano yan? Ang tawag dyan, practically speaking, yung isa pa, talk, real talk lang tayo, no? Kaya sa 400,000 viewers ko, we're talking here as a real talk, o diba? Huwag kayong masasaktan kasi party yan ng pagkatao natin, party yan ng mundo natin. Transparent lang tayo, real talk. Ngayon, kung masasaktan kayo, ay, wala tayong magagawa, ganun lang tayo. Kasi real talk nga. Pero, kung hindi naman kayo doon belong, di okay lang din. Pero kung belong kayo, okay lang din. And this is just for fun, ha? This is just for entertainment only. Disclaimer. We're just talking here the current event in our society where it's not my intended to hurt anybody. It's not intended of mine to say anything bad to anybody. I'm just talking here transparent
the transparency is ano, sabi ba kapag English lang, I'm talking here, I'm talking here as, ano, as a transparent person. So, we're just talking, ano, what is the hot issue in our society. Sabi gano'n. In showbiz land, in showbiz world, di ba? Hello, katawas, Ma'am Perlita. Perlita Tumanda Agape, shout out to you. Ma'am Perlita, wala na ako ikaw magpangita dire sa kuan, sa akong Facebook kuan, sa Facebook live or sa akong notification. Bihira ka na nagtanaw sa ako or bihira na ang akong notification nagkuan ka, nag-appear ka sa akong notification. Wala, bihira na. So I miss you. I miss you, sabi gano'n. And then, ayun na nga, lumabas sa tawas. Ayun. Tapos nga kasi, eto naman si Catherine Bernardo, no? Ay, hindi natin na masisi, conservative talaga siyang tao at hindi rin naman natin masabi si Andrea Brillante na siya, na liberated siya, o diba? Kasi normal yan sa tao, may rebelated at may conservative. At hindi rin naman natin masisi si Daniel Padilla na siya, na chick boy siya, or talaga, ganun talaga ang mundo ng showbiz diba? Ganun naman siya sa mundo ng showbiz. Papalit-palit ng jowa, maraming jowa, ang daming nililigawan. Kasi nga, sikat sila, lalo na kung may mukha ka. O talagang ganun, normal yun sa mundo ng showbiz. Kaya, dun din pumapasok yung walang forever. O diba? Kaya, sa mga nagmamahalan dyan, sige. Pagpatuloy nyo yan. Magmahalan kayo hanggang sa dumami kayo. Diba? Sabi nga sa simbahan, magpatuloy kayo, magparami kayo para dumami ang lahi ninyo. Sabi ngayon, magdami kayo para maging masaya ang earth. Ayun na nga, sa dami na natin, sa dami na ng earth, sa dami na ng tao sa mundo, sa sobrang populasyon na, hindi naman hindi naman nahihirapan yun simbahan, yung nagsasabi na magpakarami kayo. Hindi naman siya problema sa populasyon ng mundo kasi nga sobrang sikip na natin. Diba? Sino nahihirapan? Kayo din. Kaya isip-isip din pag may time. Huwag kayong naniniwala sa pinagsasabi ng simbahan na magpakarami kayo. Kasi hindi naman sila ang nahihirapan. Tama lang sila magsabi na, hoy, magpakarami kayo. Pero ang ending, hindi sila nahihirapan. Ang nahihirapan, kayo. Kaya, isip-isip pag may time, huwag masyado nagpapaniwala sa mga taong mabubuti sa harap ng camera at sa mga sa maraming tao. Kasi hindi mo alam kung ano mga iniisip nila sa inyo. Diba? Kaya, yun na ang lumabas sa tawas. Padilla is Padilla. Diba? So, sabi ni Ma'am Perlita Tumanda, sorry, busy ako katawas. Alam mo na. Busy yan siya, kabibe. Katitinda ng mga fresh na manok. Kaya, guys, kung gusto nyo bumili ng mga sariwang manok, pumunta kayo sa page ni Ma'am Perlita Agape. May nagtitinda siya ng mga fresh na manok. Alas 5 pa lang na madaling araw, nagtitinda na siya. Okay, di ba? Ayun na nga. Speaking of Padilla, naalala nyo ba si Rustom Padilla? Na tito, uncle ni Daniel Padilla, si Rustom Padilla. Si Rustom Padilla ay kapatid ni Robin Padilla at ni Romel Padilla na asawa niya dati si Carmina Villaruel, na pinakasalan niya si Carmina Villaruel. At dahil nga mga Padilla yan, mga chick boy, mga gwapo, mga sikat, mga artista, may sinasabi sa lipunan, at mga famous. Diba? But, on the other hand, diba sinabi ko na nga, walang forever. So, pumapasok doon yung salitang walang forever doon sa relationship ni Miss Carmina Villaruel dati na kinasal sila ni Rustom Padilla. Nagiwalay din sila. Kasi, ano nga ba ang issue doon? Padilla ang pinag-uusapan natin Padilla, clan, Padilla, apelido. Diba? Kaya sila nagiwalay kasi nga ito si Rustom Padilla. Disclaimer ito ang pinagsasabi ko lang yung totoo Marites na may katotohanan. Kaya sila nagiwalay ni Carmina Villaruel at ni Rustom Padilla kasi nga
na nalaman ni Carmina Villaruel na Becky si Rustom Padilla. Okay, ganito yon. Si Rustom Padilla, Becky, alam nyo, ang isa sa mga masakit na katotohanan ng mundong ibabaw natin, lalo na sa Pilipinas, ang diskriminasyon na pakalala. Very, very, the discrimination is superb. Superb! Yan, yung discrimination, kasi katulad yan, si Rustom Padilla, pinilit niyang magkunwari na lalaki siya hanggang sa dumating na siya sa pagbibinata niya at nakapag-boyfriend, naka-girlfriend siya. Kasi, dahil yan, kaya sila nagkukunwari kasi ang lipunan natin mapaghusga, discrimination lagi ang present. Kasi ang nanay niya, ayaw ng nanay nila na may Becky sa pamilya nila. Yung tatay niya, ayaw niya may Becky. Yung mga kapatid niya, mga artista, mga gwapo, tapos hindi Becky. Tapos si Rustom Padilla naging Becky. Diba, napakahirap sa part niya na itatago niya yung katotohanan na hindi siya Becky. Gusto niya magladlad, hindi niya magawa kasi nga, because of friends. Kino-consider niya yung mga friends niya, nalalayuan siya ng mga friends niya pag nalaman na Becky siya, si Rustom Padilla. Pag nalaman ng mga magulang niya na Becky siya, itatakwil siya o magagalit sa kanya. Yung mga kapatid niya, kino-consider niya na dapat hindi siya Becky kasi nga yung magagalit sa kanya. Yung society na ginagalawan niya, yung lipunan na ginagawa niya. Pag nalaman, ay si Becky, ganyan-ganyan. O diba, tutuksohin na, dinidiscriminate niya. Tapos yung pangalan, dahil mga Padilla yan, may pangalan sa lipunan, hindi niya basta-basta gagawin na magladlad, na sabihin niya Becky siya. Kasi magagalit sa kanya pag kukutsain siya, 'di ba? Napakaraming factors kung bakit may mga tao na hindi nila magawang sabihin sa ang katotohanan ng mga Becky sila, mga tomboy sila, hindi nila masakit sa part nila, ang hirap sa part nila yung kasi napakarami nilang kino-consider. 'Di ba? Kaya si Rustom Padilla, hindi mo yung masisisi kung ayaw niyang, hindi niya bet ang girl, hindi niya bet yung babae, mag-asawa sa babae, magjowa ng babae, kasi nga, Becky nga siya, ang gusto niya nga, lalaki. Wala na kayong pakialam doon kung gusto niya yon. Kaya, ang gagawin niyo lang, manahimik kayo, tumigil kayo. Tanggapin nyo sa lipunan na sa mundong ibabaw may mga Becky at may mga tomboy. Kahit naman yung panahon pa ni Alexander the Great, yung mga Roman Empire, yung bago pa tayo sakupin ng mga Kastila at ng mga Amerikano, mga Japanese ng panahon. Yung mga panahon, yung mga dynasty, yung mga panahon ng mga Chinese, may mga Becky na, no? Kaya wag nga kayo sa mga Roman Empire, yung may Becky na yan. Kaya wag kayong magtataka kung may Becky ngayon, kasi dati pa yan. Hindi lang, ngayon lang yan ngayon lang yan na siya shout out sa lipunan kasi nga, malalakas na ang mga loob ng mga tao na, bakit ba kung sabihin kong Becky ako, may magagawa ba sila? May pakialam ba sila? Sila ba nagbibigay sa akin ng pera? Sila ba nagbibigay sa akin ng pagkain? Kung ayaw nila ako, okay lang, wala akong magagawa. So, ganun, di ba? Ganun ang mundo. Kaya wag natin pakialaman kung mga Becky sila or mga tomboy sila. Kaya wag kayong discriminate ng tao. Yung mga, yung mga sarili nyo pakialaman ninyo, halimbawa, mga halimbawa, kayo nga mga marites, diba? Pinapakailaman ba kayo na tao? Sa bagay, pinapakailaman din kayo na tao, sinasabihan sa inyo na, hoy, marites ka, hoy, marisol ka, hoy, ate, piling ka. Diba? Ganun lang yon. Kaya, yung mga Padilla, ganyan, walag din natin sila masisi kasi nga, Diyos ko, di ba nga, yung tatay ko nga, chick boy din, di ba? Nakatatlong pamilya siya, maliban sa amin. We are the original family. Tapos, may second, may third. Di ba? Yung mga normal nga na tao, nag-chick boy, yung mga normal nga na tao ng boboys, o di kaya yung mga normal nga na tao naghihiwalay, o kaya yung mga normal nga na tao, sila wala nga forever Yung mga artista pa kaya na mga gwapo, mayayaman, liberated, anong difference? What the difference between the artist or the showbiz celebrity or the celebrities? What is the difference of the celebrities people between the common people in our society? The difference is the name, the status,
yung the personality, yung gwapo, maganda, pangit, ganyan. Tapos yung common, the common is yung lifestyle lang. The common is the difference is the lifestyle, status ng buhay, life status or yung buhay ng status, trabaho. Kung gwapo, edi aswerte mo na tong maganda ka, edi okay lang. Diba? Ganun yun. Kaya diba? Oh, kaya kayo, wag kayo masyadong wala pinakaiba yan. Kaya, shout out sa mga for sure, baka galit na galit sa akin yung mga fans ni Catherine Bernardo, yung Katnil. Sasabihin na, ay, Sanderford, bakit mo kinakeme si Catherine at saka si Andrea Brillantes? Hoy, hindi ko wala akong nagsasabi lang ako ng opinion ko na katotohanan. May marites pero may katotohanan. Kaya kayo, sabihin nyo na tapos siya si Andrea, baka sabihin niya, ala si Sanderford na nga binubuli si Andrea Brillantes. Hoy, hindi ka binubuli, no? Nagsasabi lang ako na totoo, nagpapaliwanag lang ako kasi naman may mga iskandal yan, no, sa YouTube at saka sa mga kineme. Tira mo si Christine Permin, o diba? Ang dami niyang alam siya. Yung mga showbiz insider, yung mga vlogger na mga kilala siya showbiz, no? Kilala nila yan si Andrea Brillantes ng yung kineme niyan. O diba, wag nga kayong But anyways, ayun. Shout out sa ating mga kapuso, kapamilya, ka A to Z, ka RPN9, ka Studio 23, ka SM9 Network, at ka Mata ng Agila. Diba sabi ganun? Shout out Miss Perante Muscat. Friend, siya na pag pumunta ng Malta, isama mo ako. Sabi ganun. Anyways, ambisyosong palaka ako. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Well, magpasalamat muna tayo sa ating mga star sender. Guys, alam nyo ba nakakaramdam ako ng pagod? Pagod sa pagre-reel, sa pagbibideo, sa pag-FB. Nakakatamad na kaya, natatamad na ako. Kasi ang dami ko ng parang feeling ko, yung mga ginagawa ko, hindi worth it. It's worthless. Worthless, sabi ganon. Hindi siya worthy. Siya? Napapagod na. Nagagalit na sa akin yung jowa ko kasi ako na puro live daw ako, puro reels, puro FB, puro YouTube, puro TikTok. Hindi ko na daw siya kinakausap, hindi na ko na daw siya nakakausap, papabayaan ko na daw siya. Nagagalit na siya sa akin. Baka nga baka hiwalayan niya na ako. Hindi love niya ako, tas malove ko rin siya. Sabi ganon. Ayun na nga. Advance happy birthday sa'yo, jowa. Ay, diba? Advance happy birthday kay BF. Ayan. Shout out and happy birthday advance also kay Tala. Hello, Clean. Good afternoon. Janice Pare, shout out sa'yo. Ayan. Shout out kay Vanessa Perante. Sabi. Naalala mo yung friend. Ayan. Shout out kay Manang Martina Perante. Sabing ganon. Shout out sa Muscat Perante family. Diba? Ayun guys, yun na nga. Magsasabi nga ako ng shout out and thank you very much, Miss Maredel A. Rante. Nakita mo yung yung remix ko ng sayaw mo ng clap. Clap ba yun tawag doon? Yung clap, yung ganyan. Ginaya-gaya ko lang. May masabi lang. Ayun. But anyways, ayun na nga. Lumabas sa tawa. Shout out sa 300,000 viewers. Advance happy birthday, Genji. Ayaw nga pala si Genji, birthday niya sa 7, December 7. Shout out and happy birthday advance, Genji, ayan. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Magpasalamat ako sa aking star sender, Miss Morikida of Japan, Osaka. Shout out sa'yo, Miss Morikida. Ayan. Shout out, Miss Maredel A. Rante. Alam nyo guys, paminsan-minsan mag-try kayo mag-remix ng reels. Pumili lang kayo ng pinaka-bet nyo, pinaka-gusto nyong i-remix, tapos i-remix nyo. Yun yung pinaka-madaling gawin sa pag-upload ng mga reels. Mag-remix kayo ng iba.
'Diba? Kapag wala na kayo mai-remix. Sa mga content creator ang sinasabi ko ha, pero doon sa mga just for fun lang, okay lang, hindi nyo kailangan gawin nyo. Pero try nyo minsan, masaya, lalo nyo yung bet nyo, 'di ba? Hindi nyo inaasahan, i-remix nyo. Pero kailangan yung ring aralin, lalo nyo yung pagdadub. Idadub nyo, napakahirap mag-dub kasi ang hirap sabayan, lalo nyo hindi nyo memorize yung lines na ibabato. But anyways, ayun na nga. Ayan. Sa ating mga stand sender, maraming salamat po sa inyong lahat. Ulit, thank you very much for your support and for your love and care. Sabing ganon. Thank you, Dr. Vicky Bello, para sa makinis kong mukha. Diba sabi? I am your official Barangay Tanod for today. How do I look? How can you say, how can you say about my Polo, sabing gano'n. Shout out to Polo, sabi. Ayan, shout out Miss Jo Antique of, West Carolina, West Virginia, USA. Hello, shout out sa'yo, and Randy Tique. Ayan. Shout out Miss Marjorie Domingo. Shout out Miss Arlene Perante. Shout out Miss Jocelyn Manga Mendez. Ayan. Guys, magpapasko at bagong taon, hindi naman ako aalis. Makikipasko lang ako dyan sa bahay namin. At saka kay dyan, sa bahay nila, Miss Jocelyn Manga Mendez. Doon ako sa kanila mag-banding-banding lang kami kasi wala naman siyang pupunta. Hindi siya pupunta ng Mindoro, hindi rin siya pupunta ng Batangas para mag-celebrate ng kanilang Pasko at New Year. Ayun, shout out. Ikaw, Miss Perante, Muscat, Arlene, saan ka magpapasko at saan ka magbabagong taon? Diyan lang ba sa barangay o doon ka na magpapasko sa bansang Malta, sa country ng Malta? Ayun. Shout out Miss Pohapa Crash of India Country and Mr. Sumandas of India Country. Shout out Miss Burmali Mundal of India Country. Mr. Majay Mahakal of India Country and Mr. MD. So MD Robbie. Shout out to you. Shout out to you, friend. Arlene Muscat Perante, sa bahay lang. Sa bahay nyo lang, dyan lang sa barangay. Anyways, ayun. Shout out kay Lalang, yung anak ni Miss Arlene Muscat Perante. Kay Lalang. Anyways, ayun. Shout out kay Manang Ate Mining. Diba? Shout out kay Riza Kilingin. Shout out kay Mimang, yung nagtitinda ng barbecue. Mimang, nagtitinda ka ba? Shout out sa'yo. Punta ako dyan mamaya. Makimamarites ako sa'yo. Diba? Kumusta naman ang negosyo mong kumusta naman ang negosyo mong barbecue? Diba, winner? Araw-araw, winner lang. Punta ako sa bahay ninyo. Hindi ko nga alam yung bahay ninyo. Nakatira ba kayo sa apartment, friend? Apartment ba tinitirahan ninyo? Sa yung parang second floor, ganyan, third floor? Or isang bahay lang, tapos yung parang bahay alone na kayo lang. Tapos yung may malaking garden, tapos may gate, diba? Tapos may paradahan ng kotse. Yun ba yon sa inyo? Ayun. Shout out! Hindi. Hindi kayo apartment nakatira. Okay. Bahay talaga. Okay, bahay. Magkano upa nyo, friend? Dyan, di ba sa barangay? Nilalakad ko lang yun kasi yun, di ba parang subdivision yun or semi-subdivision yung barangay. Ayun. But anyways, ayun, shout out sa ating lahat. Hello world, hello universe, hello Philippines, 9K. Oh my God, ang laki ng upa nyo. 9,000. Grabe buti na lang, friend, nakakabayad ka. Kasi ang mahal niyang 9K. Kasi kung wala kang work, tapos 9K. Yun, hindi pa kasama kuryente at saka tubig doon? Kasi sa 9K? Mahal nun. Diyos ko, hindi kaya ng kapangyarihan ko yun, 9K Buti sana kung nagtatrabaho ka, call center, tapos ang bayad sa'yo sa call center, 30,000 yan, makakabayad ka dyan. Pero kung 9K, tapos, diba, winner lang. Ayun na nga, lumabas sa tawas, rent lang yun. Diba, grabe, 9K. Parang may negosyo na kumikita ng 10,000 isang araw. 9K, tapos hindi pa kasama tubig and electricity bill.
O diba, napaka-winner lang. But anyways, ganun talaga. Wala naman tayong magagawa. Kasi nga, kung gusto mo ng komportable at komportableng buhay, bahay, paligid, peace of mind, titira ka talaga sa mga ganyan. Kung ayaw mo na tumira sa Sampaloc kasi suffocated ka na, madumi, hindi malinis, masikip, ang dami, squatter, tapos, anyways, hoy, hindi nyo ba alam ang Sampaloc ay kahit squatter, yan ay pinagninegosyohan ng mga yayaman kasi ang mayayaman dyan kumikita kasi sa squatter, maraming client, maraming customer. O diba, kaya dyan sila nagpuput up ng kanilang mga negosyo sa squatter kasi nga dyan mabenta. O diba, kaya don't wag ismulin. Ano ba English don't. Wag ismulin ng mga squatter kasi maraming pera sa squatter. O, diba? Shoutout sa 300,000 viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit ang hashtag, Isanderford na yan. Mura na yan. Ha? Mura pa ba yan? 9,000? 9,000, Miss Jocelyn Mangamindes, mura ba ang 9,000 sa apartment? O diba, winner lang. Ay nako, pag magnenegosyo ako, hindi ako magpapaupa ng ganyan kalaki, no? Ano lang, pag bed space, ang upa lang, mga 1,500, ganyan. O 1,500 bed space kasama ng tubig at kuryente. Pero sa 1,500 na yun, dapat mahigpit ka. Imo-monitor mo yun araw-araw. O, diba? Para hindi nahihirapan yung nag-uupa. Ngayon, kung pamilya naman yan, ang uupa, o hindi 9,000 pa upa. 3,000 sapat na. O di kaya 2,500. Ganon. Para hindi mo sila pinapabagsak. Imbis na makatulong ka, pinapabagsak mo lalo sila. Imbis na, ang trabaho nun, sales lady lang. Tapos ang paupa, 9,000. Saan makakarating yung pambayad ng sales, O di kaya sales lady, single siya. Tapos bed spacer, pinapaupa mo. Tapos ang upa mo, 5,000. Tapos sales lady, tapos, bed space. O, diba? Parang, yun? Nasaan ang hustisya? Ang tanong doon ikaw, ang target mo ba is makatulong sa kapwa mo or palubugin ang kapwa mo pahirapan? Diba? O, sinasabi na natin business yan. Okay, business is business. Pero, yung business na sinasabi mo, yung tama lang yung, 500, may pang savings ka sa bangko mo. Tapos may pambili ka ng bigas. Tapos may pambayad ka ng kuryente at saka tubig. Tapos may pang Shopee ka. Yung 1,200 na yon, yung 1,500 na yon, yung pang bed space mo, meron ka na doon buwan-buwan. Kung dalawa yung bed spacer mo, o di kaya 4. 1,500 plus 1,500 plus 1,500 plus meron kang 6,000 isang buwan. Hindi lang naman yun ang kinikita mo, 'di ba? Meron ka pa, may trabaho ka pa. Yung 6,000 na yun, may pambayad ka na doon sa kuryente, doon sa 1,500 mo per head. May bayad ka na sa tubig doon. Diba? Tas may trabaho ka pa. Diba? Ganun yung tinatawag na fair business. Hindi yung parang, kumikita ka kasi, ang gusto mo, talagang kumita ka. Business nga naman. Wala masama sa business. Pero, ang point kasi doon, parang, ano ba talagang goal mo sa buhay? Yung ganun ba? Yung parang, hindi mo ba, minsan ang business, tatansyahin mo yan parang, titingnan mo yung tao, yung pangangailangan niya, yung parang, kaya ba neto? Tapos, kung tagilid, tapos yung parang feeling mo, dahil kailangan niya yon, bakit hindi mo bigyan ng consideration? Bakit kailangan mong itaas? Once and for all, eto very typical sa mga squatters area Nagpapaupa sila. Ang laki-laki ng paupa nila sa tao. Paupa sila, ganito ang presyo, paupa sila. Tapos, ang ending, nahihirapang magbayad yung Tapos sasabihin niya, kung ayaw mo mag-upa, edi wag, ang daming gustong umupa dyan. Yun na nga sinasabi natin. Tapos, ang laki-laki mo magpaupa. Bakit? Nagbabayad ka ba ng bayad na sa munisipyo, ng tax? Nagbabayad ka ba taon-taon sa barangay ng tax? Diba hindi? Buti sana kung nagbabayad ka, okay lang magpataas ka ng upa sa Kasi makatwiran yon kasi nagbabayad ka nga. Hindi ka naman nagbabayad Diba? Kaya, hindi mo dapat ganyan kataas yung paano mo kasi hindi ka naman magbabayad. So parang, lumalabas doon, napakamasyado mong ewan ko lang din, ito hindi talaga to, literal to talagang, practical speaking or real talk, talagang ginagawa yan ng mga, ng mga nagpapaupa na,
yun na lang yung ano ninyo, parang ganon. Tapos, parang, we didn't know. Somehow, someday, mamaya, bukas isang araw, bumaliktad ang mundo, tapos ikaw na ang nangungupahan. Tapos ramdamin mo kung ano yung pinapa-shoulder sa'yo ng paupahan ng mga ano. Diba? Ganun lang yon. Kaya kayo, wag kayo masyadong hindi naman, hello, shout out. Hello, shout out to our international friend, Miss Poha Pakrash of India. I need to speak English just because we have international viewers and international visitors from India country. Hello! Hello, shout out Miss Poha Pakrash. How are you today? Diba English yun? Maka-English lang eh. How are you today? Sabi? Diba? Hello Miss Poha Pakrash. I've been waiting for so long for you to see you on my live again. Diba? Sabi nga, winner. Miss Poha Pakrash, shout out to your neighbor in your country and to your mom, diba? I'm just a few days ago I'm just watching your live and then you said in your live is, hello Sandor Ford, this is my mom. You introduce your mom on your live. Diba? Shout out to your mom and your yes, I'm awesome. Winner. Mahal kita. Thank you so much, Miss Poha Pakrash. You are. This is just for fun. Guys, don't be serious about on my live because this is just for fun and this is for entertainment only. It's not my intended to hurt anybody. It's not my intended to say bad to anybody. Okay? Just to understand. Hello, Ma'am Jocelyn Mangamindez, friendship, Katawas. Yes, correct. Miss Poha Pakrash, I am fine. My maganda friend. Diba, winner? Eventually, Miss Poha Pakrash is beautiful or she's pretty. Just look at her face. Her shape, the shape of her face is oblong, is oval. They said, many people said, especially the psychologists, the good shape, the perfect shape of a person or a people or one person particularly, if you have a perfect shape, if you has a oblong shape of a face, you are a beautiful person or a beautiful man or a woman. Alright. Maraming salamat. Yes, Miss Poha Pakrash. Thank you also for dropping by and for seeing my live just for a moment for today. Yes, my mother was in the hospital. Oh my God! Really? Hopefully she's recovered soon. Get well soon, grandma. The mom of Miss Poha Pakrash. So I was away from Facebook from 3 months. All right. Now I understand. Because you must take care of your mom in the hospital. Mahal kita. Thank you so much for being kind, Miss Poha Pakrash. Good luck, my handsome friend. Oh yes, thank you so much. And good luck too. And get well soon to your mom. Hopefully she will recover in the hospitalized. Sabi nga naubusan ako ng English, my God. Nanghihirap talaga pag hindi major ng English, diba? Kaloka. Maraming salamat. You made me happy. Yes, thank you so much. And maraming salamat to Miss Poha Pakrash of India country. Shout out also to your Miss Universe 2023 candidates at Miss Universe. I don't know her name, the candidate of your country, this 2023 Miss Universe. All right. I will tell to my mom. Yes, winner. Ayan. Let's also shout out to Miss Michelle Marquez D, our Miss Universe Philippines candidate for Miss Universe 2023 at El Salvador country, and she was finished at top 10 only. But I must protest. Miss Philippine or Miss Michelle Marquez D must be in the top 5. Okay? You must learn that. Sabing ganon. She deserved for top 5, not for
no, not for any, nobody. Nobody, not for somebody, in the top 5. O, ganon. Sabi. Ayan, shout out to my 300,000 viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, gamit ang hashtag Isanderford na yan. And shout out to our friendship in all over the world. Hello world. Hello universe. Hello, mabuhay, Philippines. Ayan. Shout out to our star sender, Miss Maridel Ayrante. And shout out to my major sponsor, Dr. Vicky Bello. Thank you for my skincare. Sabi ganon. Thank you, Tender Juicy Hotdog. Pag kumain ka ng Tender Juicy Hotdog, magiging fresh ka. Just always eat hotdog so that you will be fresh always. Di ba sabing ganon? Winner. Yes, Miss Pahapa Crash. Please share the live, everyone. Please support each other. Hello world. Hello universe. Miss Pahapa Crash says, hello world, hello universe, hello India country. Sabing ganon, winner. Shout out, friends, kapamilya, kapuso. Just follow Miss Pahapa Crash, and she's a good friend of mine. Just support her. She is a foodie blogger of India country. Diba? Shout out to India country, and shout out to Mabuhay Philippines. Hello, Maribel Dipilio. Hello! Hello to my, let's shout out to Miss Maribel Dipilio, my star sender recently. It was, I guess it's yesterday, right? Yes, Ma'am Dipilio, right? Yesterday. Thank you for sending me a star yesterday. Ayan, shout out sa iyo, friend, kapamilya, kapuso, ka A to Z, ka RPN9, ka Studio 23, ka CNN Network, ka SMNI Network. Shout out sa inyong lahat. Arnold Dipilio. Arnold. Kaloka. Hindi ko na-gets. Hello, Miss Maribel Dipilio. Sabi niya, shout out daw, Mr. Arnold Dipilio. Who's Arnold Dipilio, Ma'am Maribel? Is it your friend or is it your friend, kapamilya? Kapatid ba yan? Or whatever, ganyan. Maribel Dipilio, ang galing naman po. Winner. Friendship, Maribel Dipilio. Anong magaling friendship. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Hello, shout out sa 400,000 viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, gamit ang hashtag Isanderford na yan. Hello, Boracay Islands, the province of the Philippines. Ayan. Shout out, guys, kung gusto nyo mag-travel and Boracay Islands, the famous beach in the world, just visit Boracay Island, and you can find here only in the Philippines. Miss Maribel Dipilio, ang galing naman po, Miss Poha Crash, maraming salamat. Maraming salamat, friends. I'm always sabi, naubos yung English ko. My English is nearly used. Sabi ganon. Hello, shout out to our OFW in different corners of the world. United Arab Emirates, Miss Laureana Amo of Saudi Arabia. Diba? Miss Maridel Ayrante ng Canada country. Mr. Mark Riquepo ng Milan, Italy, and Miss Arlene Fernandez ng Milan, Italy. Hello, Miss Muscat Fernandez Arlene ng Malta country. My brother, okay, Miss Mar, shout out to you, Mr. Dipilio, sabi ni Miss Maribel Dipilio. Shout out sa iyo, kapatid ka daw niya, brother ka daw niya. Hello, brother. Nakiki-brother. Sabing ganon. Brother. Brother-in-law soon. Sabi, I followed you, dear. Please follow back. Ayan, kapamilya. Ma'am Maribel, Miss Muscat Perante, Miss Jocelyn Manga Mendez, Miss Perlita Tumanda Agape, Miss Maribel Dipilio. Ayan, i-friend nyo yan. Kindly follow Miss Poha Crash. Be friend, be good to each other, and so that you will grow.
in social media platform. O, diba, winner lang. O, sabi, baka pag-English lang, sabing ganon. Okay, try to be good to others and try to be good to yourself so that everybody will be okay. And since you are a content creator or if you are not content creator, if you are willing to be friend and to be kind to others, all right, do it, do participated on social media platform. So follow to follow is one of the best solution and one of the keys to grow your community and social media platform. O, diba? Sabing gano'n, makapag-English lang. Anyways, ayun na nga. Lumabas sa tawas. Have a great day, dear friend. Stay blessed and bye. Thank you so much and do take care of yourself, Miss Poha Pakrash of India country. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Shout out sa 300 million viewers, National Capital Region, NCR hanggang Hulo. Shout out po sa inyong lahat. My God, alam mo, kapag may international friendship, ako may international friends ko pumipilipit na yung dila ko kaka-English at nauubos na yung English ko. Diba? Winner lang. Diba? O, diba, guys? Guys, ito ha, just to be understand, at it's understandable to us, lalo na tayong mga Pilipino. Guys, wag kayo masyadong perfectionist pagdating sa mga vloggers. Eto ha, there's two kinds of vloggers. Two kinds of vloggers. One is fluent, there's a fluency in English or they are fluent in English, how to speak English fluently. And the other one is they are not fluent also in English. So, ibig sabihin, sila yung mga very common na tao. Tapos yung mga professional na tao. So, yun yun. Guys, huwag kayo masyado mag-expect sa mga vlogger. Lalo na kung Pilipino kayo. Kung ano yung sinabi ng Pilipino, try to understand. Mabilis na lang yun. Paikutin nyo na lang yung sarili nyo, yung isip ninyo na, okay, yung thoughts. Sabi nga nila, yung mga ibang tao nga sa Amerika nga o sa ibang bansa nga, kapag nagbablog sila hindi nila sinasabi sa kapwa nila Amerikano na, hoy, wrong grammar ka. Hoy, i-rephrase ko yung yung sentence mo or yung paragraph mo. Kasi hindi siya perfect, hindi siya tama. Walang ganon, walang sinasabi mga Amerikano sa The most important things is the thought. Ano ba yung thought sa Tagalog? Ibig sabihin yung meaning, yung kahulugan, yung ibig sabihin. Pag na-pinpoint mo na yung ibig niyang sabihin, yung at least isang word doon, automatic na yon, alam mo na yon. Hindi siya sabihin, hoy, mali yung English mo, paki-rephrase, hoy, mali yung kineme mo. Walang ganun, guys. Huwag kayo, although Filipino is a perfectionist people or as a perfectionist person, but you don't need, it's not applicable always in our society or in our country. Especially kung mga hindi naman kayo, guys, kung ang viewers ninyo or ang isang vlogger ay hindi naman nasa middle class at saka nasa class A, pwede naman kayo mag-expect nun. Pero but still, you are a Filipino, do not expect always as good as much as you can. Diba? As what you expect. Huwag ganon. Kasi basically, kung talagang Filipino, Tagalog, kahit ba English yung sinasabi niya, tapos naiintindihan mo yun, tapos Tagalog lang din, wag mo nang problemahin yun. Mali yung English kineme. Walang ganon. Huwag kayo masyadong kineme. Tayo ay nag-i-enjoy lang dito sa platform. Unang-una, hindi naman ang ina-applyan natin, hindi naman presidente ng mga kineme yung ganyan-ganyan para sabihin na, yung vlogger hindi marunong mag-English. Keme ka, ganito lang yan. Okay, kung ayaw mong naririnig siya, ayaw mong makinig sa sinasabi niya dahil Tagalog tapos tapos nag-i-English siya, hindi naman magaling mag-English. Di wag ka manood sa vlog niya, wag ka mag-view sa niya, sa sinasabi niya sa social media platform niya. Wag mong i-insist sa kanya tapos binabash mo pa siya tapos sinasabihan mo pa siya ng mga bad. Kung ayaw mo, go, skip. Kung ayaw mo, do not stay on his live or on his or her mga reels, ganyan, kung ano mga uploaded kineme niya, hindi ganon. Maribel Di Pilio, thank you, ma'am. Done following to you. Yes, diba? Mag-follow lang din kayo, guys. Yung sinasabi ng iba, hindi daw effective yung yung follow to follow. Depende yun pero one of the effective key para is follow to follow is para dumami ang inyong followers.
para mag-grow ka yung audience na sinasabi ni Facebook. Just your audience make grow, 'di ba? To grow. Ganyan ibig sabihin, to grow, mag-expand, magkaroon ng expansion, lumaki, dumami ang viewers mo, dumami ang friendship mo, dumami ang followers mo. Ibig sabihin, pag nag-upload ka ng video mo, makakarating na yan, ipapasa yan ni FB sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang tao kasi nga sa 7,000 na viewers, halimbawa sa 7,000, ipaparating niya yun doon, i-share niya yun doon sa 7,000 mo. Ganun ang silbi ng mga follow to follow at saka mga para mag-grow ang mo. Hindi yung sabihin mo, ay, ayoko nga niya i-follow. O di kaya, ay, ayoko nga kasi hindi ko siya bet. Okay lang din naman kung ayaw mo payo, ayaw mong Ang problema niya, pag nag-upload ka nga, limited yung pupuntahan ng mga yung mga manonood sa iyo kasi hindi nakakarating nga sa kanila kasi nga hindi ka naman marunong makipag-friendship sa social media, 'di ba? So ganon. 'Di ba sabing ganon? Yun na nga lumabas sa tawas. Ayan. Shout out sa 2 million viewers. Shout out to Miss Rosemary Rome ng Cavite City. Shout out Miss Canalog Katapang of Batangas City. Shout out to Miss Feli Alilio of Batangas City. Shout out to Katrina Navarro of Davao City. Shout out to Miss Perlita Tumanda Agape of Davao City. Shout out to Aldrin Natividad of Canada Country. Shout out to Miss Gemini Duque of Germany country. Shout out to pura shout out tayo Alright, thank you so much sa ating mga major sponsors. Skyflakes, kapag wala kang baon, wala kang pera, magbaon ka lang ng Skyflakes sa bulsa mo at sigurado mabubusog ka at magbaon ka ng isang pirasong mineral water. O di ba, winner lang? Love you, energy, friend. Keep it up. Yes, thank you so much, friend. Miss Maribel Depilio. Ayan. Guys, yung mga friendship ko na hindi ko pa napapalo, let me know. Alam ko may mga hindi pa ako napapalo. Let me know. Sabihin nyo po sa akin para mapalo ko kayo. Kasi I'm willing to follow you naman. Hindi ako madamot sa pagpa-follow, di ba? Kailangan wag tayo madamot sa mga follow-follow na yan sa social media. Kasi darating ang panahon, malalaos ang Facebook, malalaos ang social media. May bagong ipapanganak at malalaos. Kaya sandali lang tayo dito sa pag-social media na to, sa Facebook platform. Kaya wag nyo ipagdamot yung mga likes at follow-follow na yan. Kasi somehow, someday, malalaos yan. So, mawawalan din tayo ng saysay dito. Kaya habang maaari, maging good kayo sa iba. At kung gusto nyo mag-grow ang inyong followers, mag-follow kayo. At hindi naman masama kung magla-likes kayo, i-likes nyo na rin. At hindi naman masama kung sinisipag kayo, manood kayo ng mga views nila. At hindi rin lalong masama kung sinisipag kayo, ay i-share nyo na rin. At lalong hindi masama kung sinisipag kayo at mabait kayo, ay di mag-comment kayo. At higit sa lahat, kung pinakapabor sa inyo at hindi naman masama, magbigay kayo ng benefits. Kung gusto nyo ng bigyan ng star na isa, ay bigyan ninyo. Kung gusto nyo higit pa sa isa, more than one, okay, do it. Kung saan kayo masaya, gawin ninyo. At dahil sabi nga nila, ang kasiyahan na nakikita natin at nararanasan sa social media platform, walang kabayaran yan. Walang kahit na sinong pwedeng magbigay niyan, kundi ang mga sarili nyo lang. At pwede makuha sa sarili ang kasiyahan, pwede makuha sa lipunan o sa inyong society na ginagalawan. Or higit sa lahat, pwede nyo makuha ang inyong mga kasiyahan sa kaibigan. At higit sa lahat, pwede nyo makuha ang inyong kaligayahan at happiness at joyfulness sa kay Papa Jesus. O, di ba? At higit sa lahat, pwede nyo makuha ang happiness sa pag meron kayong jowa. O, di ba? Pag may jowa kayo katulad ni Daniel Padilla, pinag-aagawan ni Catherine Bernardo at ni Andrea Brillantes. Shout out sa mga iniwan at iiwanan pa lang. Sabi nga nun. At shout out sa walang forever. Sabi. At shout out sa my forever. Ayan. Shout out sa hindi nag-iiwanan sa ere. O, diba? Winner lang. Ayun na nga. Tama ka talaga. Diba? Winner lang. Ayun na nga. Ayun na nga, shoutout sa 200,000 viewers. Ayun na nga.
Kaya kayo guys, ito ha, good tip lang sa pagkakaroon ng relasyon. Hindi ko na isasama yung sarili ko. Yung ibang tao na lang imamarites natin. Ayan. Guys, sa mundong ibabaw, walang perfect relationship. Napakaswerte lang natin kung mag-i-stay ang tao sa atin at mamahalin tayo. And in return, mamahalin din natin sila. Diba? So sabi nila, we born here on earth just to be loved and to love. Oh, diba? Sabi ganun. Maka-English lang. Sabi ganun. Ayun na nga. Guys, kung iwanan ka ng jowa ninyo, wag nyo ako isasama ha, kasi may jowa ako. Dala ko, mahal ako ng jowa ko at mahal ko din siya. Sabing ganon, winner. Shout out kay jowa. Ayun. Kung iwanan ka ng jowa ninyo, di, iwanan kayo. Wala kayong magagawa. Gusto niya yun eh. Tapos, kung mahal nyo siya, di paglaban nyo. Tapos kung hindi nyo na siya mahal, di let go. Oy, wag nyo kayo sasama ha. Iba ako dyan. Dala ko, mahal ako ng jowa ko. Winner. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Kaya si Catherine Bernardo, kung iniwan man yan ni Daniel Padilla, dahil sa third party, alam ba third party nila dyan? Si Andrea Berliantes. Ayan ha. Ayan, malay mo nga naman, mas mahal niya si Andrea Berliantes. Hindi wala kang magagawa, Catherine Bernardo, kung minahal niya ng gusto mas gusto niya si Andrea Berliantes kumpara sa'yo. Kasalanan mo yan, naging manang ka eh. Kung hindi ka manang, pa-demure, ganyan ka, ganyan ka. Hindi ka tulad ni Andrea Berliantes, labas kong labas, labas, tawa kong tawa, labas ang ngala-ngala. Diba? Ganun yun. Kasi liberated nga siya. Minsan ng mga boys, talaga mas gusto nila yung liberated kaysa sa conservative. Kaya kayo, you have a chance to change your mind para magka-jowa kayo. Gaya yun si Andrea Berliantes, diba? Guys, wala masama sa maging liberated at wala masama sa conservative. Kasi kung yan ang mundo mo, okay lang. Hintayin mo na lang yung taong deserve para sa'yo. At kung ikaw naman liberated at walang nanliligaw sa'yo, hintayin mo yung taong mayroon din yung paparating sa'yo. At ang swerte mo, liberated ka at ang daming nagkakagusto sa'yo, magiging jowa ka ba sa'yo, winner ka, sabing ganon. Yung nangyari nandyan, hindi lang ngayon first time yun nangyari kay Andrea Berliantes at naghiwalay sila tapos si Catherine Bernardo. Diba, ganun din yan si Bea Alonzo at si John Lloyd Cruz, diba? Eto yan, diba? Ang jowa natin is John Lloyd Cruz. Hindi. Si Bea Alonzo, si Kim Chiu pala, si Kim Chiu at saka si Gerald Anderson. Magjowa yan sila dati. Tapos ang dami nilang fans, nagagalit ang mga fans nila kapag naghihiwalay sila. Same thing with, Catherine Bernardo at saka Daniel Padilla. Si Gerald Anderson, hindi niya bet si Kim Chiu. Dahil sa showbiz lang sila, gusto nila, gano'n ang mga tao, gusto ng fans, ang gusto ng management ng mga network ay sila yung pagpapartner, sila magjojowa. Pero sa screen lang yon, sa pelikula lang yon, sa TV lang yon. Pero ang totoo, hindi nila gusto ang isa't isa. Kasi may gusto sila, ang gusto nila ay iba. Halimbawa, si Gerald Anderson, ang gusto niya ay si Bea Alonzo. Yan talaga ang bet niya maging jowa. Dahil nga ayaw ng mga fans nagagalit, hindi ginawa ni Gerald Anderson na jowain si Bea Alonzo. Ngayon, ang gusto naman ni ito naman si Bea Alonzo. Ang gusto naman nito ni Bea Alonzo, ang gusto naman ni John Lloyd Cruz ay si Bea Alonzo. Hindi naman si sino nga yun? Ellen Adarna at kung sino pa, 'di ba? Si Shaina Magdayaw, naging sila ni John Lloyd Cruz. So ganun din 'yan. Kasi nga may bet yan kung sino nilang gusto maging jowa, yun yung bet nila, yun yung gusto nila maging jowa. Kaya, kung ang gusto ng bet ni Daniel Padilla si Andrea Berliantes, wala tayong magagawa, gusto nyo yung bet niya yun eh. So, ganun lang ang buhay, di ba? Lang yun, kanya-kanyang bet lang yan. Kaya, dahil nga lang sa pelikula, dahil lang sa network, dahil sa management, at dahil sa mga pera-pera, kaya sila nag-i-stay, not just because they wanted to stay. Diba? Dahil lang yon sa career nila. Kaya dapat naiintindihan nyo, lalo yung mga fans na pinipita, hoy, kineme si ginano to. Diba? Walang ganon. Hayaan nyo sila, ganyan. Ang mga fans lang naman na nagpapatibay ng relationship ng isang artista eh. But anyways, mabalik tayo. Kayo may mga jowa na may mga asawa na kayo,
'Di ba? Sino ba nagpapatibay sa inyo kapag maghiwalay na kayo? Ang mga anak ninyo. Ayaw ninyo maghiwalay just because of your kids, just because of your children. 'Di ba? Nangihinayang kayo doon sa mga years na nasayang kung maghiwalay lang din kayo. But ang ending niyan, kung hindi nga kayo masaya, wala na kayong magagawa. Well, ganun siguro talaga ang mundo ng tao. Masyadong mahiwaga, masyadong mahirap. Very struggle every time, every moment, every single days. 'Di ba? Masyadong masalimuot. But anyways, at the end of the day, guys, sino nga ba? Ang importante, sino nga ba ang dapat maging masaya? Ang mga sarili natin. Buti na lang masaya ako sa jowa ko. Hello, shout out sa jowa ko. Keep it up. Keep it up, sabi ganun. Advance happy birthday. Ayan. Ma'am Maribel Di Pilo, maraming salamat po sa pag-stay mo sa aking live until the last moment sa live ko. Thank you so much, guys. Guys, kapag magmerienda na kayo dahil hapon na, kapag nalipasan ng gutom, masakit ang tiyan, nakakaramdam. Masakit ang ulo, nakakaramdam. Don't forget to take medicine, which is Biogesic. Walang hapdi sa tiyan. Ingat. Ayon. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for your support. Thank you so much for your love. Thank you so much for your kindness. Thank you so much to all of you. Dahil kung wala kayo, wala rin ako. Thank you so much, Skyflakes. Skyflakes. Wala. Pag nagugutom ka, mag-Skyflakes ka. Thank you so much, Tender Juicy Hotdogs. Kasi kung hindi sa'yo, hindi ako magiging fresh. I always fresh every day. Ayun na nga! Tumatawag na ang jowa. Sabing ganon. Ayun. Wait lang, jowa. Ayun. Guys, I have to end this live. I had to finish this live. Guys, marami pong salamat. Always do take care of yourselves. Sabi nga nila, huwag kalimutan, maging mabuti sa sarili at maging mabuti sa iba. Walang maidudulot ng hindi maganda ang pagiging marites. Dahil marites ako. Ayan. Thank you so much, guys, sa inyong support. Sa inyong laging patuloy na pag-suporta sa akin. Thank you so much. I have to finish this live. I have to end this live. See you on my 56th live edition on my Facebook. Guys, thank you so much. Bye!